napapanood ko yung mga sangkot sa flood control project at grabe yung impact ng verse na to sa akin ngayon. Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Ngayon makikita natin, nahuhuli na yung iba, umiiyak sila sa camera. Ito yung mga dating makapangyarihan, may impluensya, may pera, pero ngayon winasak sila ng kahihiyan. Yung iba, matindi pa yung sinapit, napanood natin yung iba, di ba? Kaya pinapakita lang dito na hindi lahat ng blessings ay galing kay Lord. Kaya sabi sa Proverbs 10:22, the blessings of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Basta tandaan natin ang yaman na may kasamang takot, kasinungalingan, pang-aapi, sa uli may kapahamakan, hindi yung blessing ng Diyos. Ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay may kasamang kapayapaan, kalinisan ng konsensya, at katuwiran. Kaya mas grabe yung pagpapasalamat ko sa Panginoon na binibigyan tayo ng kontento na puso, na binibigay niya naman yung sapat. Diba? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Huwag tayo maging greedy. Yung mga ibon niya, sabi niya, diba sa Matthew, yung mga ibon niya, pinapakain ko, kayo pa. So maging kontento tayo palagi at mamuhay na may takot sa Diyos. Amen?